May mga desisyon sa buhay na hindi madaling gawin. Isa na rito ang pag-resign sa stable na trabaho para sumugal sa mas flexible pero mas uncertain na hanap buhay. What's up mga tol? Welcome back sa channel. For today's video, pag-uusapan natin ang isang malaking life decision. Magre-resign ka ba sa trabaho mo para maging full-time MC taxi rider? Kung isa ka sa nag-iisip nito or curious ka lang kung worth it ba, this video is for you. Tara, pag-usapan natin ang mga pros and cons. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. What's up mga tol? So today is move it grind na naman tayo. So we have our first booking. So time check is 12:06 PM. At meron na tayong first booking mga tol mula dito sa Marikina going to Manila. Alright, pick upin na natin to. Let's go! Alam naman natin, ang hirap ng buhay ngayon. Mataas ang bilihin, traffic pa sa Pilipinas, lalo na dito sa Metro Manila. Kaya marami ang naa-attract maging MC taxi rider. Flexible ang oras, mabilis ang kitaan, at hawak mo oras mo. Baba na daw. Kaya siya manggagaling. Aray mo. Isa sa pinakamalaking advantage, ikaw ang boss ng oras mo. Pwede kang pumasada kung kailan mo gusto. Kung may lakad ka o may family time, pwede mong i-adjust. Potensyal na mas mataas ang daily income. Depende sa sipag at diskarte mo. May mga riders na kumikita ng mas mataas kaysa minimum wage earner, lalo na kapag peak hours, rush hour or maulan. Sinasukan na tayo ng pangatlong booking. So time check 1:22 PM pa lang. Alright, tara, take upin na natin to. Walang office drama, walang toxic na katrabaho, walang boss na laging galit. Sarili mo lang kalaban mo. Mas mabilis ang biyahe. Motor yan eh, iwas traffic. Mas maraming trips, mas maraming kita. Alright mga tol, so tapos na tayo sa ating pang-apat na booking. Waiting tayo lang ating pang-lima. Pang-limang booking, alright. Grabe, traffic talaga sa Manila. Disadvantages: walang fixed na sahod. Unlike regular job na may sure kang sweldo every cut-off, dito, depende talaga sa dami ng biyahe mo. Walang benefits. Walang SSS contribution na automatic. Walang PhilHealth. Walang 13th month pay. Walang paid leave. Unless ikaw mismo maghulog voluntarily. Delikado sa daan. Hindi natin maiiwasan ng risk. May accident risk, lalo na pag maulan, madulas ang kalsada,
o may pasaway na motorista. Pagod sa katawan. Whole day ka nakaupo sa motor. Init, ulan, usok, physically demanding siya. May gasolina ka pa, change oil, gulong, maintenance. Bawas din yan sa kita. Bago ka magdesisyon, tanungin mo muna sarili mo. May emergency fund ba ako? Kaya ko ba ang walang stable income? May backup plan ba ako? Passion ko ba talaga ito o nadadala lang ako sa hype? Real talk. Hindi masamang maging MC taxi rider. Marangal na trabaho yan. Pero ang tanong, handa ka na bang isuko ang stability kapalit ng flexibility? Kung may pamilya kang sinusuportahan, mas kailangang pag-isipang mabuti. Pwede rin gawing muna siyang sideline bago tuluyang mag-full-time. Kayo, anong masasabi niyo? Worth it ba mag-full-time MC taxi rider? Comment down below ang thoughts niyo. If nagustuhan niyo ang video na to, don't forget to like, share, and subscribe. See you sa next vlog. Peace!